Alamin muna natin ang kasalukuyang presyo ng bigas at ibang bilihin sa ilang palengke sa Metro Manila. Si Vel Custodio sa detalye. Live, Vel. Rise and shine, Rod, stable na presyo ng bigas, maayos sa supply chain ng pagkain at accessible na pagkain kagaya ng patuloy na lumalawak na Betty Bigas Meron na program. Ilan lamang yan sa mga posibleng dahilan ng pagbaba ng involuntary hunger rate sa Pilipinas by 4%, batay sa huling tala ng SWS survey noong ikalawang kwarter ng taon. Batay sa datos sa inilabas ng social weather stations, bumaba ng 16.1% ang naitalang involuntary hunger rate itong Hulyo. Dumami na rin ang food assistance program kagaya ng kadiwa ng Pangulo kung saan ipinatutupad din ng Betty Bigas Meron na program at mas abot kayang presyo ng gulay at prutas. Sa ngayon, mabibili ng 100 hanggang 250 pesos ang kilo ng ampalaya, 50 to 120 naman sa kalabasa at 55 hanggang 90 pesos ang kilo ng kamatis. Malaking tulong para sa mga mamimili na si Tambo na bumaba ang presyo ng pagkain, partikular ang bigas. Hindi raw kasi ito nawawala sa kanilang hapag. Malaking importante kahit araw-araw kang magsaing, araw-araw kang kumakain. 3 beses sa isang araw. Okay naman, bumaba naman siya. Hindi katulad noon na umabot ng 60, 65, ganun. Medyo rin yung budget namin, tumas ng konti. Patuloy din na walang gutom program ng DSWD na target din ang mga nasa vulnerable sectors upang matiyak ang food security na layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tinitignang epekto din sa pagbaba ng involuntary hunger ang pagbangon mula sa epekto ng El Nino noong nakaraang taon, pagtaas ng employment rate at paghupa ng krisis sa Middle East. Dahil dito, malaki ang ibinaba ng involuntary hunger rate sa Mindanao by 16.6% na malaking ambag sa national involuntary hunger rate drop sa bansa. 1.7% naman ang ibinaba sa Balance Luzon o mga probinsya sa labas ng Metro Manila, habang bahagyang tumaas ang involuntary hunger rate sa Metro Manila ng 1.4% at Visayas ng 2%. Rod, bukod sa Betty Bigas Meron na program na posibleng dahilan ng pagbaba ng involuntary hunger, ay magtatayo na rin ng 10 fish port sa bansa para palakasin pa ang supply chain ng isda. Balik sa iyo, Rod. Maraming salamat, Vel Custodio.